Ang paglalakbay ay isang misyon patungo sa mga bundok na bihira lamang marating. Pero paano ba mapupuntahan ang lugar na ito kung wala kang lakas ng loob? Katulad namin ng PBTeam, matagal na namin itong ginagawa. Malayo man o malapit, sama-sama kami sa bawat araw na aming gagawing misyon. At ngayong araw, patungo ulit kami dito sa Sitio Baho para mapuntahan si Aiza, ang katutubong Inglesera, at makapagbigay ng ngiti sa mga batang estudyante na nag-aaral dito sa maliit nilang sitio. At ngayon po ay nandito na kami sa bahay na tinutuluyan ni Aiza, kaya nandun po siya sa taas. Akyatin na natin. Pugong biyahero, ang hero ng masa, ang hero ng masang Pilipino. Handang maggala sa kabundukan para ang ating kababayan ay mapuntahan. Ang pugong biyahero, handa na tulungan malayong kababayan na nangangailangan. Hindi namimili kahit pa na sino. Pugong biyahero, hero ng masang Pilipino. At sa aming pagbabalik dito mga kababayan ay nagulat ako sa itsura ni Aiza ngayon. Ang ganda-ganda niya. Maayos ang kanyang mukha, maaliwalas, at palabang wala na siyang problema. Pero gusto ko po munang humingi ng pasensya sa inyo mga kababayan dahil nagkaroon po ng technical error ang aming mikropono na ginagamit. Kaya ipo-voice over ko lang yung ilang bahagi ng aming napag-usapan sa aming pag-uusap. Maayos naman daw siya dito at mula nang nakilala namin ay nabuhayan na siya ng loob. Kung dati daw ay parang napakarami niyang iniisip sa kanyang buhay. Kung dati daw ay para bang wala na siyang pag-asa. Pero nabuhayan daw siya ng loob at iniisip niya ngayon yung mga positibo pa at magagandang bagay na mangyayari sa kanyang buhay. At naitanong ko na rin sa kanya kung handa na ba siyang sumama sa amin at kung napaliwanag niya na sa kanyang mga kapatid ang mga bagay na gusto naming mangyari para sa kanya, at ito ang kanyang naisagot. Pumayag na daw ang kanyang mga kapatid, ang kanyang kuya o ang kanilang pamilya na umalis siya dito para makapagpatingin o makapagpagamot sa mga doktor. Gusto nga rin daw sanang sumama ng kanyang ina, pero nangangamba daw ito na baka kung saan lamang daw kami dalhin at baka hindi na kami maibalik. Kung kaya't hindi na lamang daw ito sasama para wala daw itong masabi sa amin. Pero in-explain ko naman sa kanya na ito ang ipaliwanag mo sa iyong mga magulang na ang tanging hangad lamang namin ay ang makatulong at matulungan na babago pa ang kanyang buhay. Wala naman na daw magiging problema pagkos excited na nga daw siya na makaalis. Ang totoo nga ay gusto na sana niyang sumama ngayong araw pero pinare-schedule ko dahil may iba pa kaming lakad na kailangan gawin at pagbalik ko ay makapagpapagamot na po si Aiza. So hindi naman po hindi ko muna pinapriority ang pagpapagamot ni Aiza. Nataon lamang po na naka-schedule ito mga bagay na aming pupuntahan o lakad na kailangan ko ring matugunan. Kaya napag-usapan namin na pagkalipas ng 1 linggo o 1 week ay babalikan ko siya at binigyan ko na lamang siya ng instruction na kailangan niyang gawin. Iyahatid siya at sasamahan ng kanyang kuya papunta ng Kapalong at doon na lamang namin siya susunduin. At pagkatapos po naming masundo sa Kapalong, didiretso kami ng Davao City para makapagpa-schedule ng kanyang check-up sa SPMC Medical Center. At okay naman daw yun sa kanya. Kaya excited na rin ako sa kanyang pagpapagamot. Mabuti na nga lamang
at pumayag na ang kanyang pamilya. Binigyan ko na rin siya ng 5,000 o 5,000 pesos na kanilang gagastusin sa pag-alis nila dito sa bundok dahil kailangan po nilang mamasahe o markila ng motor para maihatid sila sa Kapalong. Napakahirap ng komunikasyon namin ni Aiza dahil wala siyang cellphone. Mayroon man ay makikigamit na lamang daw siya at ang problema din ay yung signal na mayroon sila rito. Kaya sabi ko sa kanya, pagdating natin ng Davao ay bibilhan na lamang kita ng cellphone. Ayaw niya sanang tanggapin yun pero sabi ko na lamang na kailangan niya yun para mayroon kaming communication. Masayang masaya siya dahil excited na nga daw siya na makita muli ang syudad na ilang taon din niyang hindi nakita. At pagkatapos nga pala naming mag-usap ay sinamahan na kami ni Aiza na mamigay ng mga pagkain o lunchbox para sa mga katutubong estudyante ng Sitio Labo. Mamibigay po kami ng Jollibee. Ito po ay sa tulong nating sponsor na si Tita Flora Boyle. Marami pong salamat, Tita Flora. At pinapila muna namin ang mga bata bago kami magsimula. Alam kong gutom na sila dahil kagagaling lamang nila ng eskwelahan at oras na para sa kanilang pananghalian. Matapos papilahin ang mga batang estudyante ay sinimulan na namin ang pamimigay ng Jollibee. At pagkatapos naming maipamigay sa mga bata, ay sinunod na rin namin ang mga matatanda dahil alam kong sabik din silang makakain ng Chicken Joy. Maraming salamat pong muli kay Tita Flora Boyle sa kanyang donasyon, sa ating team na si Piking Bombay o si Edito, si Peter Paul at si Aiza na nakatuwang natin sa pamimigay. So ayan, kasama ko po ngayon si Aiza at sorry doon sa video po natin kanina. So nawala po kasi yung sound doon at ayun nga napag-usapan namin. Kaya binoise over ko na lang po at nagkaroon po ng error doon sa aming vlog kanina. Pero hindi ko na lang ulitin kasi ayoko namang maistorbo si Aiza. So yun, napag-usapan po namin na kami po ay, yun nga, susunduin namin siya after 1 week. No Aiza? Okay na sa'yo na? Ayan, nakapag-usap na po kami regarding doon. At yun nga, willing naman talaga siya na magpagamot. So, ayan. Wala na po siyang
kinatatakutan. Ready ka na, Aiza, ha? Pressure lang po ng konti. O bakit nape-pressure? Nape-pressure po ako dahil meron pong magandang kanang kuan si Lord sa akin po ba. Baka mabigla po ako kaya na-pressure po ako. Baka hindi ko po makaya. Kaya mo yan. So, susunduin na po namin siya next. After 1 week lang, no? At yung iba yung napag-usapan nga namin kanina, no? Natatakot lang kasi siya kasi baka kung saan ko daw siya dali. Joke lang. Natatakot siya dun sa... Saan ka nga natakot? Sa hospital. Kasi... mga kasama po sir, babasin. Kasi yung mga kasama daw yung... May Lion King na sumugat sa akin. Hindi, yung mga kasama kasi doon, yung wino-worried niya. Baka, alam niyo na, yung nasa hindi tamang pag-iisip. Pero sabi ko naman sa kanya, yung kakausap na sa kanyang doktor, ay iba doon sa kumakausap, doon sa mga malalala na yung sitwasyon. Kaya wala pong dapat ipagbahala si Aiza. Ayan, nabasaan na pala ako. Ayan, napag-usapan din namin kanina yung plano namin, no? Yung ibang mga detalye ay nawala po dun sa pag-uusap namin, pero ito ay legit na isasama namin siya po pag no? At napag-usapan din po namin na kapag naging okay siya ay yun nga, tutulungan ko siya na makapagtrabaho. Sabi ko nga sa kanya kanina, kung willing siya ay dadalhin ko siya sa Maynila. Diba? Opo, sir. O willing ka ba? Willing ho. Ayan, willing na willing daw siya. Ako makapunta ng Manila. First time niya daw na makapunta ng Manila. So willing siya doon sa ating gagawin. So kaya naman namin siya kaya ko siya isasama po ng Maynila. Dahil yun nga, gusto ko siyang matrain ng maayos. At alam kasi may potential siya. So matulungan man lang natin tong bata. Kahit na malayo sa kanyang pamilya. So, kasi kung mag-stay siya dito, ang sabi niya, wala naman talagang mangyayari sa dito, Aiza. Yan, sir. O yung mga gusto mong gawin, hindi mo magagawa. Isa pa, hindi ka na rin makakalayo dito kung dito ka lang. Siya ho yung si Ate Gina, sir. Siya po yung ate ko nga isa po sa kanang nagpagamot sa akin, kanang nagpadala po sa akin sa bahay Tambalanan. Pagamutan. Okay. Buntis po siya ng kabulan buntis ko. Well, tingnan niyo si Aiza, ang ganda, Hindi okay na okay si Aiza dito. Alam niyo, habang nagkukwentuhan kami kanina, ang sabi niya, ano daw? Bihira na lang daw siya makakain ng prutas. Ano yung prutas na gusto? 3 prutas po. Chico, durian at saka pineapple, pinya. Kaya sabi ko pagpunta namin ng Davao, magmukbang siya. Mukbang niya durian, pinya. At ang gusto niyang imukbang. Bahala lang atake yun. Bahala lang ay blood. Pero ngayon, Aiza, ano na yung pakiramdam ni Aiza ngayon? Pressure ho. Bakit ka pressure? Kasi hindi ko po in-expect na may biglang blessings po na darating sa akin. Kagaya nito. Kanang nanadyo espesyalista na yung magpapagamot po ako sa Davao Pagyud. Pero yun po na pressure ho. At sa iba pang mga blessings, mga ganun ho. Pero nung una natakot ka ba sa akin? Hindi naman ho. Hindi ho. Pero kung sabihin ko si ako'y natakot, joke lang. Kumakain ba kayo niyan? Ampalaya. Ay, ampalaya? Oo. Ampalaya nga po. Day, ang payong. Ang payong. Payong kun! Nalimot ang payong. Nalimot ang payong. Palihog payong. Ayan. Yan, isasama na naman si Aiza ngayon, no? Meron ka pa bang hiling, Aiza?
Wala na po, yun lang. Yun lang? Okay. So, ako masaya ako kasi nandun na tayo. Basta magtiwala ka lang sa amin, Aiza, ha? Basta, tsaka huwag kang susuko. Kaya sabi ko nga sa'yo, panoorin mo yung mga vlog ko. Kasi wala po siyang cellphone. Kasi sa mga problema namin yung communication, yung cellphone dito sa kanila. Kaya ang sabi ko, pag bibilang ko na lang po siya ng cellphone. Kaya ayaw naman niya kasi daw. Ayaw niya nung hinihingi. Sabi ko hindi naman hingi yun. Regalo na lang yun. Maraming salamat po. Hindi po kasi nahiya kasi siyang tumanggap ng mga ganung bagay. I understand ko naman pero yun nga, paano tayo magka-communication? Kung hindi mo tatanggap di ba? Mas mahalaga yun. Mas mahalaga yung communication natin. And aside doon, yun nga para makabalita ka sa outside world. Kasi totoo lang, wala po talaga dito. Sabi nga niya kanina, magsasayang siya. Ano magsasayang na ba ako? Anong oras na? May bagyo, hindi nila may bagyo. Malalaman nila may bagyo pag umulan na. Magbaha. Yun, hiningal ako pag kaya. Yung ka lang mag-init pag tubig, sir, ba niya? Alas 4 pa. Ay, pero yung sasama po sa amin sa pagpunta po sa ospital, yung kuya niya. Kay itong kapatid niya na lalaki. Ayun sa likod. Ayun. Si mama mo, nagbo-worried sa mama, no? Oo, sir. Baka babalik daw ako sa dati kong trabaho. Oo. May mangyari po daw masama sa akin. Kanang ilaro na po daw akong lalaki. Ganun. Yun po yung wino-worried niya. Ayan. Hiningal kami pag-akyat. Mga kababayan. Sa dami ng aming ginagawin ngayong araw. At syempre, titingin ko lang ako sa lahat po ng nanood ng episode 1, episode 2, hanggang episode 3, episode 4 na to. Ngayon, ay makakasama natin yan si Aiza sa pag-akyat. Hiningal ako. Ayan, magtitingin ko lang po ulit ako sa ating sponsor na willing din magpaaral po sa kanya. Alam niyo po ba, may willing magpaaral sa kanya. Si Tita JB. Yun, pag naging okay na siya, tinanong ko nga siya kanina kung gusto niya mag-aral. Pero may iniisip pa po siya, yung family daw niya, yung anak niya. Kasi meron siyang anak. Pero okay naman pag iwanan mo siya, di ba? Okay lang ho, sir. Ang saya lang kita ng konsumo, yung gamit po niya sa pag-aaral niya, uniform, sapatos, PTA, ganun ho. Recess, snacks. O kasi bilang isang single parent or solo parent, yun talaga yung mga problem. Kasi wala siyang katuwang Pero sa dami ng pinagdaanan mo, Aiza, ano yung tumatak sa'yo na hindi mo malilimutan? Yung hindi ko po na makalimutan, sinabihan ako ng papa ng anak ko, paulit-ulit po. Kaya pag kanang tumatawag siya na kanang ayaw jud ko alag paglaom Aiza kay dili jud ka pwede magpaluya-luya kay ikaw ra may isa ni imong anak. Kung maluya ka, maluya pud imong anak. Saon na lang na sa mura nagsalig. Wala baya ko ana siya. Yun ho. Pag napapagod ako, yun yung palaging laman ng isip ko. Mga advice niya po. Pero wala na kayong communication, no? Wala na. Wala na. Sa layo ba naman ito kami nilalakad? Hihingaling ka talaga pag-akyat. Ito po yung kanang maangalan ko, sir, ba? Kanang magbaba, gani ko sa lola, dito, laino. Mga araw sa kapatagan.
Dili pa lang sir, mamatay na ako binaktes. Kaya stagong la. Paana ang... Ginoo ko. Ginoo ko. Hirap ay. Kapoy na si ini. Matay kid. Ayan, at naging katulong din po namin si Aiza kanina sa pamamigay po ng mga pagkain sa mga bata na Jollibee. Ayan, thank you so much po ulit sa ating sponsor, kay Tita Flora Boyle. Hiningal ako doon. Marami pong salamat. Ayan. Hingal. Makasih nagbuhol. Konti na lang po. Hiningal ako. Kwarta dito na pantubel, bawa kay mulubat. Hirap po yung ano sir, kanang walang bahay sir ba, tapos walay. Akong bangaos manggod, walay sira. May kandado. Yun yung mahirap, yung mga personal ko pong sarili kong pera nga. Hindi ko mismo mahawakan. Din ko lang sa auntie ko po. Siya yung nagsilbi kong bangko. Okay. So ayan, hiningal kaming lahat sa pagkakayat. So hanggang dito na lang po mga kabayan, at abangan nyo na lamang, eto kuyog na namin si Aiza. Maraming salamat. Bye bye. Bye bye. Malapit na ang Christmas mga kababayan. Baka gusto niyo po mag-order ng solar Christmas light na may 50 meters long, waterproof and good quality. Pwede na po siya pang indoor at saka outdoor. Para po makasigurado na kayo ay mapupunta sa legit na account ng PB Team Solar, hanapin lamang po ang mayroong 114,000 followers o tumawag sa 09311 424237. Salamat po. Order na!